galing po sa work. How's life in Fujairah? Okay naman. Yun nga lang, medyo tahimik po dito. Hindi katulad dun talaga sa Dubai. Nakilala talaga dito sa UAE. Ang hirap pong makapasok talaga. Kahit ako nung una talagang nahirapan ako paano ba ito i-connect. Ganun talaga. Sa umpisa talagang mahirap. Parang isang OFW yan, di ba? Tulad mo, hanggang sa ngayon, for sure, nag-a-adjust ka pa. Di ba? Opo. First time mong mag-abroad? Opo. First Then, time. dyan ka kaagad na assign sa Fujairah? Opo. Hindi mo alam na ano yung itsura ng Fujairah, ano yung environment na ma'am? Hindi po. Ang in-expect ko nga po, part din po siya ng Dubai. Kasi yun lang po yung alam ko dito sa UAE. Hindi ko po in-expect na pag 7 Emirates po pala sila. Akala ko is Fujairah is part lang din po ng Dubai. Tapos nung nakarating ako dito, parang, hala, bakit ganito? Ganun. So, ginagawa mo na lang, pag off mo, bibihira. Puro bundok dyan, di ba? Opo. Tsaka tahimik po talaga, hindi katulad. Kasi po, siguro nung sa loob ng 2 years ko dito, wala pa po sa 10 na nakapunta ako ng Dubai. Siguro mga 3, 4, ganyan. Kasi wala po talagang time. Busy po talaga ako sa work palagi. Pero ito yung ito yung lugar para sa mga OFW na talagang gustong mag-ipon. Kasi bibihira ang dyan eh. Opo. Bibihira ang mga sales, malls, and activities, di ba? Unlike dito sa Dubai, kahit saan ka pumunta, may may pagkakagastusan. How's life during pandemic? Pandemic, nung unang lockdown talaga, nung unang tama ng pandemic, mahirap po. Kasi nawala ng work. Lahat nag-stop po. So, syempre, first time, wala pa akong masyadong ipon. So, hindi ko alam kung saan ako kukuha. Buti na lang, maraming mga kabayan na nagtutulungan dito, ganyan. Umasa lang sa mga ayuda, ganyan. Baka isa ka sa nabigyan namin ng ayuda diyan sa Fujairah. Kasi last time, nung kasagsagan ng lockdown o kasagsagan ng pandemic, ang Filipino community ng Dubai and Northern Emirates nagpunta diyan para mamigay ng mga goods, yung mga ayuda. Naka-receive ka ba? Baka wala ka na-receive ba? Hindi po ata, wala. Parang wala po akong maalala. Pasalamatan natin yung mga ngayon, since naalala natin sila, pasalamatan natin yung mga OFW na talagang nagbuwis ng kanilang mga buhay. Kasi may mga kaibigan ako na talagang sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa, pero sila yung mga tinaguri ang bayani talaga. Kasi sila yung mga nakasama namin during pandemic na namigay ng mga relief goods sa ating mga kababayan from Dubai and Northern Emirates. Kaya thankful pa rin dahil eto, hanggang ngayon, nakausap mo pa rin ako, buhay na buhay. Saludo po tayo sa lahat ng mga OFW na talagang, kumbaga, bukal sa loob nila ang tumulong. I don't know kung napapabilang ka ba sa Filipino community dyan sa Fujairah? Opo. Meron pong page dito sa Facebook. Ayan, mga kabayan, marami po. Filipino community. Fujairah Filipino community. Hindi naman kasi mawawala sa mga sa dugo ng mga Pilipino dahil totoong nananalaytay sa dugo ng Pilipino ang pagkakaisa, 'di ba? Pagbabayanihan. Hindi mawawala talaga sa Pinoy. Kahit wala ka na 'di ba? Parang gusto mo pa rin. Yes. Totoo po 'yan. Kahit wala na pong may offer, basta kahit maliit na tulong, itutulong mo pa rin po. Exactly. Ayan. Since first first abroad mo, hindi ka ba na-torture pagdating mo dyan, puro bundok yung nakikita mo? Nung simula po, syempre, ang tagal po na adjustment eh. Kasi nung pagdating ko rito, hindi naman po agad ako sumalang sa work. Kasi, pumunta po ako dito as tourist, kinuha po ako ng employer sa Pilipinas. Then after 3 months, tsaka po lang po nag-open yung work. So, ganun po yung nangyari. So, anong year ka nandito? 2019? Yes po. 2019, August 31. Magto 2 years na sa August 31. Malapit na. 1 week na lang. Ay, congratulations. Ayan.
Eto ba po, sumagi ba sa isipan mo na isang contract lang ako, after nito uuwi na ako? Opo, ganun po talaga. Kasi sa Oh, una, iniisip mo, marami kang pera, maiuuwi. Pero hindi pala talagang realidad. Hindi po ganun. mhm. Kasi syempre, marami po tayong responsibilidad sa pamilya. Kailangan po nila na help. Galing po sa atin, ganun. Mm, mm, Kaya mm. yun. Hanggang sa makauwi, Ayan. wala. Mga pala. Re- Real talk lang po tayo, ha? Totoo. Eto yung ano yung dala mo nung nangibang bansa ka? Bukod of course sa mga damit mo. Actually, lakas ng loob. Yes. Yun, lakas ng loob isa. And then, sa things naman, meron akong, actually, always ko siyang dala talaga. Mhm. Panyo siya ng, nasa Reno. Sa Quiapo talaga Mhm. galing. May bas-bas po yun. Bigay sa akin ng mama ko. Meron akong rosary, meron akong, galing lahat po sa Quiapo. Kasi panata po talaga kami, pamilya namin. Yun. Speaking of panata, ito yung isa sa mga kadahilanan ng mga OFW kung bakit talaga nagiging matatag sila. Because of Tama foundation. po. Yung Opo. faith nila na talagang anuman ang pagdaanan nilang unos, kailangan manalig sila dun sa Opo. Panginoon, di ba? Tama po yan. Ayan. Yun po So yung yun yung main katulong. reason mo. Main reason mo kung bakit ka ng ibang bansa. Yes po, para po sa pamilya, syempre po, gusto kong matulungan. Kahit hindi lang po yung talaga, pamilya ko, kahit yung, kung bibigyan nga lang po ko ng chance sa lahat ng tao nangangailangan, gusto ko pong tumulong talaga. Mahina po yung Oy, loob ko sa gano'n, yung mga may humingi ng tulong, tapos hindi ko po matulungan, parang nakakasama po sa loob yung gano'n. Marami pa rin po ayun, talagang stranded dito. Dahil hindi nga po makauwi, correct. travel ban. No, nakakalungkot isipin na nasa ibang bansa tayo. Pero ganito yung sitwasyon natin, Opo, 'di sobrang ba? hirap po dahil sa pandemic. Mm. Pero Yun, ikaw sana po naman matapos ano, na po ang pandemic. Po? oo. Since 2 years ka pa lang bilang isang OFW, ano yung mga good and bad experience mo bilang isang OFW? Sabad po muna. Siyempre po, unang-una sa work. Siyempre nag-a-adjust po, una sa timings. Kasi nung Mm. unang work, kasi po, konti lang po kami. So, ang tagal, ang haba po ng trabaho namin. 16 hours po, walang pahinga. Mhm. Ganun po talaga. Sobrang natagtag po sa trabaho, ganyan. Tapos habang tumatagal, nasasanay, ganun po. And then, Mm. syempre po, lungkot dahil malayo po sa pamilya, ganyan. Namimiss mo, na-homesick ka, ganun po. Mm. Then, syempre po, yung mga ibang tao nakakasalamuha mo, hindi naman din po lahat mabuti. May mga, alam mo na po, may mga, di rin ganun siya mabuti sa'yo, ganun. Sa Mm. totoo lang po. Ayun po, Correct. and sa good naman, sa good, ayun, syempre po, kaya po ako nandito para matulungan po yung family ko. Yun na lang po talaga yung parang tinitingnan kong mabuti na at least kahit kesa po nandun ako sa Pilipinas na ang hirap din po ng buhay doon at sobrang Mm. lala po ng sitwasyon. At least po dito, may income, nakakatulong, ganyan. How do you handle stress pag nasa work ka or nasa bahay ka? Paano yung paano yung estratehiya mo para makalagpas ka dun sa stress na nangyayari sa'yo? Ako po kasi hindi ko talaga iniintindi eh. Kumbaga dinededma ko po if ever na may mga stress na dumarating, may mga problema. Siguro iisipin ko ng mga ilang minuto after dating ang malalim, wala na. Kasi kung magstay ka dun sa problema na yon wala eh. Instead, Correct. nagpapakasaya na lang ako, ganyan. Ine-enjoy ko na lang yung sarili ko. Pinapasaya ko na lang yung sarili ko. Nanonood ako ng mga videos, ganyan, na nakakatuwa, Mm. ganun po. Dinededma ko po, hindi ko po iniintindi talaga. Kasi kung Is magpapaapekto po kayo sa mga nangyayari, wala. Yung sarili mo, parang ida-down mo lang din po yung sarili mo. for sure, in 2 years time, dito pa lang nagsisimula na marirealize mo ang hirap bilang isang OFW. For the Totoo po. first year, nag-enjoy ka pa eh, 'di ba? Bago eh, 'di ba? Pero pagdating ng end of contract mo na, magde-decide ka na, magre-renew ba ako or continue? Andun na po yung pressure na parang magstay or mag-uwi ka na ba? Kasi wala din mangyayari sa sobrang hirap din po ng buhay ngayon dito.
Sa lahat po, lalo na sa Pilipinas, iisipin mo po kung uuwi ka ba or magstay dito. Ano ang impact sa'yo ng social media? Social media, yun nga po, nakakatanggal siya ng stress, nakakatanggal ng bored, ganyan. Yun, Ayan. yun So po. malaking tulong para sa ating mga OFWs. Opo. Ayan, bakit mo sinabi na I love my mom so much? Kasi, alam mo yung kahit ano po, gusto ko po siyang i-spoil, ganyan. Yun po kasi yung pangarap ko. Siyempre, yung magulang po natin tumatanda. Single mom din po kasi siya. Single mom. So, habang tumatanda siya, kaya ko siyang pasayin, ginagawa ko po. Ganun. Alam mo, maraming makaka-relate dito, no? Pagdating sa magulang. Yung gusto nating gumanti in a nice way sa ating magulang. Kasi kung ano yung hirap nila, kung ano yung pagod nila sa ginawang pagpapalaki sa atin, wala man lang tayong maisukli sa kanila. 'Di ba? Meron naman na dumating na yung time na okay, successful na ako, may pera na ako, magi-enjoy na ako with my family, with my mom. Pero dumating yung time na kung uuwi ka na, wala na ang nanay mo. 'Di ba? Ang sakit, ang sakit. Dumating ako dun sa point na yon na gusto kong magbayad ng pagkakautang sa aking nanay. So, nung umuwi ako, ang ginawa ko, sabi ko, Nay, saan mo gustong pumunta? Ano yung gusto mong kainin? Ano yung gusto mong puntahan? Parang may premonition ba na gano'n? Na, sino ba nagpapaalam? Ako ba o yung nanay ko? Di ba parang gusto ko lahat gawin sa nanay ko. Yung nanay ko, pina-parlor ko. Kung ano yung hindi niya na-experience before, gusto kong ma-experience niya ngayon. Yun nga, sabi mo, gusto mong ma-spoiled yung nanay mo. So ito yung pagkakataon natin bilang isang anak. Habang nandyan pa yung magulang natin, sabihin natin na mahal natin sila. Yakapin natin habang nandyan pa sila. Kasi for sure naman, darating yung time na talagang isa sa atin talagang mahihiwalay. 'Di ba? Kaya nung time na isipin. Ang sakit talaga. Ang sakit isipin. Hindi sa pinapaiyak kita ha, pero it's real life. Parang medyo na nga story. Ayun. Hanggang sa nung umuwi na ako ng bumalik na ako ng Saudi Arabia. Nasa Saudi pa ako noon. Sinabi nila sa akin, sinabi ng kapatid ko na wala na si nanay. Para sa mga OFW diyan, kung kasama niyo yung nanay niyo, yakapin niyo na siya. Kung may gusto kayong ibigay sa nanay niyo, ibigay niyo na. Gusto niyo pasayahin ng nanay niyo, go ahead. Kasi mahirap na yung magsisisi tayo bandang huli. Kaya ngayon, pagbaba mo ng phone, tawagan mo na si nanay, ha? Yes. Nanay. Sana ko po na-miss. Hindi kita pinapaiyak, ha? Parang lahat po ng sinabi niyo, dinamdam ko. Ano naman yung iyong realization sa ngayon, sa mga nangyayari? Unang-una, dapat po pala nag-save ka para sa sarili mo. Huwag mo pa rin mong kalimutan yung sarili mo, ganun. Yes. Lalo na mag-e-end of contract na. Mukhang humahaba na yung ating usapan dyan na malamig na ata yung kape mo. Hindi mo pa iniinom. Actually, eto talaga. Ayos talaga. Bilang isang OFW na 2 years na dyan sa Fujairah, ano yung advice na pwede mong i-share sa ating mga OFW o yung nagbabalak pa lang maging OFW? Unang-una, pag pupunta po kayo sa isang lugar, kailangan buo po talaga yung loob nyo. Kasi marami pong pagsubok na darating sa inyo. Nandyan po yung, meron pong iba talagang ina-adapt nila yung mga ganun eh. Kailangan po, sarili nyo lang po yung paniwalaan nyo. Kahit sinong tao, huwag nyo pong, sarili lang po talaga. Maraming salamat sa iyo, Karen. Thank you din po. Karen. Hello po sa family ko. Alam ko po nanonood sila ngayon eh, kasi sinend ko po yung link na to.
Yun, miss ko na sila. Miss ko na sila. Sana makauwi na talaga ako this year kasi gusto ko na po talaga silang makasama. Yung mga Ayan. followers ko naman po sa TikTok. Hello. Mag-upload po ako na mag-upload para sa inyo. Opo, kasi tulad ngayon, pag day off ko, ginagawa ko, linis, ganun, linis, tapos usap sa family, itutulog ko na lang pahinga, kasi bukas work na naman. Biruin Ganun mo, po. no? Talagang buhay OFW, ano? Na Work, bahay, pagdating mo work, ng bahay. bahay, yes, ikaw ang maglilinis, ikaw ang maglalaba, ikaw ang mamalansya, Yes ikaw po. magluluto, ikaw ang malengke, 'di ba? Lahat po, sarili mo lang po talaga ang aasahan mo. Correct. Ayan, message mo para kay Mommy. Go ahead. Ayun, actually gusto niya po talaga na akong pauwiin dahil miss niya na rin po talaga ako. Mhm. Yun, ayun. Para sa mama ko, lahat gagawin ko para sa kanya. Gusto ko siyang mapasaya. Ganun po, lahat. Lahat. Para sa pamilya ko Ayan. po, actually. Okay, once again, maraming salamat sa isang oras na tsikahan natin, ha? Nawa yung Yes. ating mga kababayan ay may natutunan sa ating kwentuhan. Muli po ang Pinoy Expat Stories ay mapapakinggan sa Pinoy Expat Stories Facebook page. At mapapakinggan din ito sa Spotify by Anchor.fm. And once again, maraming salamat Miss Karen ng Fujairah. Maraming salamat sa iyo at sa iyong story. Ayan, na na-share mo sa amin. At maraming salamat din dahil pinaunlakan mo yung aming imbitasyon na makausap ka live. Thank you. Hope to see you in Dubai. Alright, once again, maraming salamat for your time at maraming salamat at pinaunlakan mo ang aming interview. Nawa hindi pa ito ang huli. Makausap ka pa namin sa mga susunod pang interview. Yes, Maraming po. salamat Thank and you. bye for now. Thank you din po. Bye. Ayan, pahinga na. Thank you. Oh, pahinga muna kayo dyan. Maka-okray kayo, ha? Halata tuloy ang edad mo, host. Ambot sa imo. Once again, maraming salamat sa ating mga OFW. Abangan nyo po ang susunod na live natin this week. Makakausap naman natin mula sa Italia. 3, 2, Ayan, mula po sa Italy ang ating mga susunod na makakausap.